Hindi po ako masamang tao. Good day, ma'am, sir. Paano ba masasabing good tsaka bad ang Jow? Parang iniisip ko dati, paano kung ako yung malagay sa ganung sitwasyon na nawala sa akin lahat? Magandang gabi mga tito at titang ina ng mundo. Napapansin nyo, hindi kami nagpapalit ng damit. Kasi so again, hindi ako marunong magmura ako si Tito Dom. Geng-geng muna ako ngayon, Tito Rob. Yun. Well, tsura mo. And again, your Tito Ras, lutang na. Pag-usapan natin ito kasi sobrang concerning na eh. Feeling ko sinasakop na tayo ng mga manlilimos. Okay ng concern. Alam mo naman kung anong concern. Hindi, ako nothing against them. Hindi natin alam yung storya nila, ba't sila napunta doon. Pero napapansin ko na dito sa bayan ng Nasugbu, Batangas, kahit saan ka magpunta, ang dami. May kakalbit sa'yo. Dati nga, ganito lang eh. Ngayon, demanding na sila eh. May presyo na, penging 5, penging ganito, penging... Meron nga ilang kapal mo, penging pang-yosi. Wala ka nang makain. Pang-yosi pa ang gusto mo. Na-experience ko yan kasi ang nakakabadre, morning, bibili akong karne. Habang nakatayo ako doon, habang nagpapagiling ako nung... Paninong-giling? Humigiling na karne. Giniling na may libad. Yun na, habang nagpapagiling ako ng karne, siyempre, nanonood ako. Abot ng 10. Yung dadaan sa'yo na palimos, paganto, ganyan. Parang ako nga magne-negosyo nga ako para magkapera ako, tapos inibigay ko na agad sa inyo. Wala pa nga akong kinikita. Ito pa lang, gagawin ko pa lang. Mukha ka daw kasing maraming pera, Tito Dom. Sa Kenemen. Basta yun, ang dami na nila eh. Tapos parang nag-upgrade sila. Merong yung mga Titan na nagkalat. Meron yung mga bata na yung gitna. Anong Titan? Yung mga medyo, crackheads. Tapos may in-experience sila ko. Naglalakad talaga sila, walang saplot talaga. Sa lalaking tao nila. Yung, no harm naman. Pero yun, naawa ka rin na ba't umabot sila sa ganung punto. Tapos yun pa, yung sikat na tinatawag nilang badyaw. Uy. Yun yung mabilis mag-multiply eh. Ewan ko kung ba't ang tawag nila badyaw No offense kung meron mang tribe or ng badyaw. Pero yun nga, yung term nila dun sa mga nandidimos minsan, mga badyaw daw. Hindi ko alam, narinig ko lang yun. Yun na, nakakainis lang na parang, ba't nilalapag ba sila dito? Na parang dinideliver, nililigaw ba sila? Or talaga nagpaparami lang sila pag malamig sa gabi. We don't die, we multiply. Pag nabasa, dumadami. Kahit walang maulanan. Kahit walang chan, basta mga talang laman. Sige na. Yun yung kinaiinisan ko. Ba't dumadami sila? Tapos nagiging demanding. Pero may any memory na naka-encounter kayo ng gano'n. Paano ba matatawag na badyaw? Meron bang badyaw? Hindi. Gago. Paano ba masasabing good tsaka bad ang Jow? Good, yung walang presyo. Yung bad, yung nagdudura. Tsaka nagagalit pa, nagdudura. Yun, yung bad Jow. Kasi nga parang gusto ko sumama sa mga yun eh. Kung sino pa yung may mga gandang cellphone, para mga naka-skincare, kikinis kaya ng mga yan. Naka-brace. Sino ba? Meron mga babaeng badyaw. Makikita mo, naka-brace. Tapos Ang Max nun, yung meron ng sanggol dito eh. May sanggol badyaw promo. Yung maximum form nila eh. Pero sabi nga nung partner ko, di ba, nag-work nga siya sa government. Daw yan, isa sa mga sakit sa ulo nila. Kasi parang, hindi kasi pwede talaga sila dito eh. Siguro may language barrier. Ano bang language nila? Nakakaintindi na sila ng Tagalog. Oo. Kasi hindi naman talaga ina-encourage talaga yung magkilimos. Diba? Yung mga magkilimos. Kasi even sa ibang establishment nga, may mga nakapost doon na wag nyong limusan, lalo na yung mga bata. Parang binibigyan natin sila ng idea na it's okay to ask for money or parang gano'n, manlimos tayo. Mabubuhay na lang mabubuhay sila sa gano'n. Kaya parang ang dami nga rin mga bata na nandidimos. Tsaka alam mo, sa sobrang dami na ngayon ng mga badyaw dito sa atin sa Nasugbu, wala nakita yung mga lokal na manlilimos. Pinagawa na Meron kasi mga lokal lang yung minsan na parang naka-wheelchair na may sakit.
literal na may sakit talaga sila na pilay or na hindi mo alam disabled. Hindi, meron talaga na totoo na disabled. Paano mo sabi local? Taga dito ba talaga yung mga nakikita mo yun? Yung parang lagi mo siya nakikita sa palengke or yung may matanda na malabo na yung mata tapos wala siyang pamilya. Alam mo yung meron ka ng mga encounter na may kwento talaga eh. Or nagipagkwentuhan ka sa mga meron kong makakausap. Minsan pulubi. Nung bata ko, nung pulubi na ano daw sila, yung parang dating sundalo, ganyan, na-stay na dito. Tapos nagkaroon ng problema, ganyan. Tapos nalulong sa bisyo. Nag-stay na dito hanggang sa naging namalimos na lang. May mga ganong backstory talaga. May tragic yan, madalas tragic story naman talaga yung background ng mga yan. Nabanggit na yung Badyaw. So ako, not knowing kung anong basis nila kung ba't nila tinawag na Badyaw. Ang alam ko lang, dahil daw sa itsura, nakaganon. Yung costume nila lagi. Costume? OOTD nila lagi. Na parang pag isang tingin mo daw, ay, Badyaw yan. Tapos madalas din, sila yung may tugtog na yung yung mga biglang lumilipad sa jeep. Sasakay sila, kakanta. Mag-aabot ng sobre kahit ayaw mo. Naka-curious ako noon. May isang nakapagpalinaw ng origin nila. May isang sumakay ng bus. Hindi ko alam kung doon nagmula nakita. Parang pasok siya. Tapos syempre, tono nila na madalas bungad nila na hindi po kumasamang tao. Good day, ma'am, sir. May script na. Basta ganun na. Basta nagkwento siya sa ganung tono. Hindi ko na ilalahat na gano'n. Kasi nakakabobo kung gano'n tono yung parang kwento. Isa ka sa kanila. Ang buod ng kwento, sabi niya, ano lang naman daw sila. So, tribe nga raw sila, which is yung Badyaw. Tapos, trinay nilang, syempre, parang mga probinsyano din, na, ay, sa syudad, may pag-asa, may kabuhayan, susugal tayo. So, buong pamilya daw niya, trinay nilang pumunta ng Maynila ng pabangka lang. So, during na nagsasagwan sila, kalagitnaan ng biyahe nila, papuntang Maynila, hindi ko man alam kung saan sila galing. Bigla na bumagyo. Alas! Hidlat-hidlat. Tapos, sobrang lakas na ng bagyo, nawasak yung bangka nila. Hindi ko atutang ila, ba't ako natatawa? Na biyahe sila, nawasak daw. So, nangyari yun, nalunod daw yung tatay nila. So, hindi nga. Totoo yan, nadinig ko eh. Magkasama tayo sa bus noon. Nalunod yung tatay. Tapos sabi, sa sobrang namatay. Ang di ko mag-gets, ang galing kasi kung kalagitnaan ng bagyong yun, halampas-ampas na kayo ng alon, nakarating sila sa Pangpang na bit-bit nila yung tatay nilang patay. Sila yung natira buhay. Tapos ang ginawa nilang paggawa ng kabaong is yung nasirang bangka daw. Story tayo. Nasira. Kunin niyo yung mga parte. Pang-living doon ni tatay. Diba? Yun daw yung ginamit na tataul ng tatay niya. So yun, doon na. Sumugol na sila sa Maynila. Sila makabalik. Naghahanap sila ng mga trabaho. Hanggang, feeling ko, magandang movie yun. At least nabigyan linaw saan sila galing. Kung totoo man yun, yung kwentong yun. Oo, maawa ka na sa kanila. Nakakaantig ng damdamin, sa totoo lang. Pero kung ako narinig ko rin, tumatawa ako. Hindi naman sa masama ako, igil ako. Siguro nandun lang ako sa point na hindi ko kayang maniwala sa ganung... Napaka-unusual na katake niya eh. Yung iba, di ba? May sakit, may dala pang mga medical records, may iba, tugtog nga lang talaga, entertainment. May iba. Pero yung kanya, origin story ng venture nila. Diba? Dati iniisip ko, alam ba yun? Parang iniisip ko dati, paano kung ako yung malagay sa ganung sitwasyon na nawala sa akin lahat? Yung parang magsisimula ako. Ito rin para dun sa mga iba na nakikita natin na ang ayos ng pangangatawan. Tapos manghihingi, manlilimos, which is hindi rin naman gusto yun ng Lord rin eh, diba? Ang gusto niya is pagtrabahuan mo, pagsumikap ka din, diba? So ngayon, kung yung inisip ko dati, hahanap ako ng paraan para at least kumita ng pera. Paano kung sayawan ka ng maganda yung katawan? Di ba? Sa palengke, noon nga nakikita ko dati. Yun lang yung alam yung paraan.
Yeah? Meron yan. Nagtatrabaho sa mga ganun. Kung sa tingin mo may tsura, di ba? It's still a trabaho. So, palengke, di ba? Yung mga tagabuhat. Ganun, di ba? Pwede. Tagatulak nung ano, no? Baka nga kasi nga, syempre sa language nila, hindi nila alam kung paano mag-a-apply ba, o paano makipag-communicate na gustuhin man nila. Hindi kasi may nakikita ko na, like sa Divisoria, pag pupunta kami noon, nakikita ko kasi doon, may pipi. Paano siya nakakapag... Gago. Barker ng jeep, pipi. May tulog naman eh. Walang salita pero makakasigaw siya. Tatlo. Gago naman to. Yun, mga ganun, di ba? Yung iba naglalabada, domestic helper, di ba? Maraming pwedeng gawin kasi minsan tayo kasi rin na namimili tayo sa trabaho eh. Yung mga ibang kababayan natin na sabihin na naka-choosy pa sa trabaho. Sana magkaroon ng mga ganong programs. Mapupuntahan ng mga ganong klaseng tao. Siyempre, i-assess pa yan kung talagang nasa tamang pag-iisip ka pa or what. Kung gusto nila na mabigyan sila ng pangkabuhayan, yun yung tutulong mismo dun sa taong yun para makonekta dun sa mga affiliated din nila or mga konektadong kumpanya sa kanila. O na, ito, may badyaw ako dito ang gusto maging budyaw. Mga gusto mong tanggapin. O, diba? Nagkano pa rin naman, nagkano rin sa gobyerno na naman tayo. Ayun nga, maganda nga na magkaroon ng mga ganong programs para, kasi baka nga hindi naman sila marunong. Ikaw ba naman din? Hindi ka sanay sa, binagyo ko lang sa bangka. Napadpad ka ng Maynila. Tapos may tragic pa nangyari sa'yo. Makapag-isip ka ba na matino nun? Hindi, syempre, baka kulang lang sila sa boses. Baka naman gusto talaga nilang gumawa ng mabuti. Pero, ayun nga, wala silang option. Hindi naman gusto nila maging good job pero naging bad job sila. Parang naging villain na lang sila or nalimos-limos na lang sila. Hindi naman kasi lahat nga yung masama, di ba? Kaya may iba talaga nakawawa din. Yung mga naging titan na nga. Yung kasi wala na sila sa sarili. Gumagala na lang sila. Pero yun. Ang naawa ko dun, may one time nakita ko talaga, babae siya. Nabuntis. Buntis siya, naglalakad siya. Ganun, hubad siya. Parang nasa isip-isip ko, sinong tinagasan dito? Tapos, sino ba tumira? Di ba parang... Ang wawalang yan ng tao, may tumira pa dyan. Hindi naman sa inuusga, parang yun nga, gano'n kasik yung utak nung nagsamantala pa sa ganong tao. Kumbaga kilala siyang baliw. Kasi gano'n tayo eh. Lumaki tayo na may makilala tayong baliw. Kasi minsan, pinantatakot ng magulang sa atin. Dadaan si ganito. Kumbaga may bansag na sila eh. Tapos yun, minsan pinagtatawanan. Pagdadaan, syempre, bata ka pa. So yun, nakakaawa lang yung mga natitake advantage na gano'n. Tsaka merong ibang mga dalaga pa na gano'n. Badyaw tribe na napapadpad nga. Parang, hindi ko alam kung binibenta ba sila ng magulang nila o ano. Pero parang may natitinig akong ganong storya na yun nga, pag tinatanong kasi ko, ba't ka nabuntis? Sinong ama niyan? Tapos sabihin, ganyan, may nagbayad. Parang ginagawa pang prostitute yung anak. Actually, ganun mga yun. May ganun din. Sakit lang marinig na ganun. Ang nakakapikon din naman yung mga nagteteke pa ng kapansanan. Ayun ang wild. May mga ganun, mga panlimos lang. Yaman na. Magkatotoo sana. Diba? Kung nagpapanggap kang pilay, pagtayo mo talaga, hindi ka makatayo, ewan mo lang. Ganun. Maghang talaga yung pako. Makarma na lang talaga. Kapanggap kang bulag, mabulag ka talaga. Ewan ko lang, kung tigiin mo pa yan. Siguro yung na lang, yung mga... in general na lang, di lang sa mga badyo, yung mga nanlilimos. Baka minsan kasi may mga cellphone din yung mga nanlilimos eh. Siguro, huwag naman siguro kayo mag-ask pa ng price or presyo ng gusto yung malimos. So, putan, mapapanood kaya nila. Mahanga ka kung may makapanood sa baka meron kang kilalang badyo, Biyo. Huwag kayo mag-ask. Huwag na kayo mag-ask ng price. Yun nga, nagbigay yata nun si Tito Ras ng konting barya. Hindi na rin nabilang kung magkano exactly. Binalik, na-reject. Ay, ito lang. Huwag na lang. Hindi ko alam yun. Kahit 20 man lang sana yung pangbiling bigas. Ikaw, Tito Dam, naalala mo yun? Oo. Yung matanda. Pag mga ganong demanding na
albit lang. Oo. Albit, tas ganito. Hindi na maalala ang Tito Ras, masyado siyang maraming natulungan. Diba? Hindi, kasi hindi talaga ako naman talaga kahit paano. Gusto ko yung tumutulong din eh. I mean, lalo na kung matanda. Mas naano kasi ako sa mga matatanda eh. Pinapabidyohan mo, no? Hindi, gago, hindi. Hindi, walang ganun. Yun lang naman ang topic, pero may concern din naman kami sa mga sitwasyon. Sa akin din naman, hindi rin ako agree sa laging nagbibigay. Pero the moment na ma-feel ko at during that time na gusto ko magbigay, hindi ako nag-hesitate. Pag yung unang thought ko ay magbibigay ako, regardless, magbibigay na ako. Kung magkano lang din yung kaya ko at bukal sa loob ko. Kasi, di ba, ikaw din naman, huwag tayo pa-hipokrito. Kung may pangangailangan ka din, hindi ka naman din nakaka-angat-angat pa sa buhay, yung kaya mo nga lang talaga. O at least, na-share mo din. Di ba, ang pangit lang, may mga ganyan na nabigyan mo na, ang ungrateful pa na, putang ako pwede nga lang sabihin na akin na, bawiin ko na lang, di ba? Nangingi ka pa. Ang take ko naman sa ngayon yan, babalik ako sa na kung malakas pa ang pangangatawan nyo, kumanap kayo ng paraan para magkaroon ng trabaho. Kasi marami naman pwede tayo maging trabaho dyan eh. Minsan, yun nga lang, nagiging mapilit kayo doon sa trabaho na may offer ng community nyo dyan. Okay? Magsimula kayo hanggang kaya nyo pang gumaling. Try nyo ibangon yung sarili nyo. Okay? Kasi wala namang ibang tutulong rin sa inyo kundi kayo din. May magsumikap na lang tayo. Okay. Trinay lang naming hanapin talaga yung origin nila or yung mga dahilan nila. Kaya nga next time magigas kami ng badyaw dito o kung ano. Makuha talaga natin yung sign nila. Ang hirap hindi lang sinuhusga natin. Yun nga mga tanong yung nasa isip na pag ganito pa sila, saan pa sila galing, ba't nagkaganto, suggestions kung paano mapapabuti sila, na hindi lang sila laging nangihingi. Sana wala naman din nga ibang tutulong, sarili nila or gobyerno or Sierra Madre. Pagod na Sierra Madre. Oo, lahat iasa natin kay Sierra Madre. Nalaman natin may tagapagligtas eh. Dati, si Batman. Ngayon, si Sierra Madre na. Napagod na si Batman. Dati bahala na si Batman eh. Si Sierra Madre na nga sa yes, kita-kits ulit sa next episode namin. Please, like, follow, share, and subscribe. Mga tito at titang ina. Maraming salamat. Good night. Peace.